Hanggang sa mga oras ito, nakatagilid pa rin ang tore ng National Grid Corporation of the Philippines sa bahagi ng Muntinlupa malapit sa Alabang exit ng South Luzon Expressway. Pero gaya na makita nyo sa ating live video, may mga ipinadala ng equipment doon para ayusin ang tore na lumambot ang pundasyon dahil sa nangyaring sunog. Saksi, si June Veneracion. Alas 9 ng umaga, binalot na makapal at maitim na usok ang bahaging ito ng Muntinlupa malapit sa Alabang exit ng South Luzon Expressway. Nasusunog pala ang mga bahay sa paligid ng Tower 34 ng NGCP. Sa pagresponde pa lang ng mga bombero, pinangambahan na ang epekto ng sunog sa tore kung saan nakakabit ang mga kable ng kuryente. Maya-maya pa, bumigay na ang tore papunta sa expressway. Hindi man tuluyang bumagsak ang tore, bumagsak naman ang mga high-tension power cable nito. Nagkapilipilipit pala ang bakal sa ilalim ng bahagi ng tower dahil sa tindi ng apoy na inaalam pa rin ng BFP ang sanhi. Yung pundasyon niya, lumambot na. Masyadong malakas yung apoy dyan eh. Mabilis nga lang yung pangyayari. Gano'ng kabilis? Mga ilang minuto lang eh. Wala na talagang natitira eh. Bumagsak na yung tower. Bagamat hindi nagdulot ng power interruption ang insidente dahil sa line redundancy system, kinailangang isara ang magkabilang lane ng Alabang Viaduct mula 9:10 hanggang 9:52 ng umaga. Tumirik tuloy ang traffic na umabot hanggang 10 kilometro ang haba. Ang Alabang northbound exit kung saan nakaumang ang nakatagilid na tower, sarado pa rin kahit naapula na ang sunog bandang alas 10 ng umaga. Humingi ng paumanhin sa mga motorista ang pamunuan ng SLEX na ginagawa raw ang lahat para maibsan ang traffic. Sabi ng NGCP, hindi na raw tuluyan pang babagsak ang tore, kaya wala nang madadamay pero susuriin pa rin ang pinsala nito. While this is erected here, we will facilitate the erection of a new one, after which we will transfer. Nagpaalala rin silang dapat irespeto ang right of way ng kanilang mga pasilidad. Dapat walang nasa ilalim at nasa paligid ng mga tore ng NGCP. Ang mga linya naman ng kuryente dapat panatilihing 3 metrong mas mataas sa estrukturang nasa ilalim nito. Taong 2012, naungkat din ang isyong yan nang mamatay ang 2 nakatira sa ilalim ng pasilidad ng NGCP sa Valenzuela dahil sa may gumuhong tipak ng bato roon. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.